So no intelligence operation. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. The former president's presence in Hong Kong, as well as his return to the country, was a public knowledge since it was heavily reported in both mainstream and social media. The information that he gathered and shared was very reliable, and Such as? Or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Alam mo mga kababayan, eto dito, conflicting ang sinasabi nila. Okay? Sinasabi ni Anyo, sandali, wala ako dyan, hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Ang sagot naman ito ni Remulla, team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. ikaw, sino-sino kaya nagplano niyan? Binanggit niya yan. At dinetalye niya pa, sinasabi niya na yung sources ni Anyo, ang pinagkukuhanan nila na source dun sa nangyayari sa Hong Kong. Na kung saan nabuking natin ang mga opisyal ng gobyerno na puro mga sinungaling. Ay, naku po, sinungaling. Yan ang hirap sa atin mga kababayan di ba? Pagka, alam mo, sabi nga nila, pag ikaw nagsisinungaling, paikot-ikot ang sagot mo, di ba? Kayong mga nagsisinungaling sa mga asawa ninyo, di ba? O, pag kayo tinanong, paikot-ikot lang sagot ninyo di ba? Kasi nga kayo po ay nagsisinungaling. Yan ang problema sa inyo. So, eto papaliwanag natin yung mga pangyayari kanina. Ang dami hong pagsisinungaling ang ating pong nakita kanina at inconsistency. Kasi alam nyo mga kababayan yung pagiging inconsistent, ika nga, ay yan po ay senyales isa yan sa mga sign na isang tao ay nagsisinungaling. Kaya nga po sa korte, kung papansinin niyo yung mga abogado, minsan paulit-ulit ang tanong. Di ba ho? Kasi nga, para mas talagang maunawaan at malaman kung itong tao na ito magiging consistent yung sagot niya. Kahit baga, iba-ibahin mo yung tanong, iba-ibahin mo yung form of questions, di ba? Ay pare-pareho yung kanyang sagot dahil siya ho'y nagsasabing totoo. Pero pag ikaw yung nagsasabi ng hindi totoo, inconsistent ka. Ibig sabihin, iba-iba ang sagot mo, di ba? Kuwari, tinanong ka, bakit ngayon ka lang umuwi? Ang sagot mo kasi overtime sa opisina. Tapos maya-maya tatanungin, bakit ka na late? Pareho lang naman yung tanong, di ba? Pero ang sagot mo kasi traffic di ba? Yun po ibig sabihin mga kababayan ng iba-ibang sagot pero pareho lang naman ang tanong, binago lang. Yun po ang nangyari kaganina. Kahapon pala dahil sa hearing na yan nabuking natin na talagang itong mga public official natin nagsisinungaling pagdating po doon sa issue ng ewan ko kung matatawag ba nating pag-aresto o pag-abduct o baka naman talagang pag-kidnap sa ating Pangulong Duterte. Ano sa tingin ninyo? Pero alam nyo, una, gusto ko munang gusto ko po munang isabihin sa inyo kasi yung mga kababayan, marami yung mga nagsasabi ako, nababasa ako na plastic yan si Amy Marcos kasi si Amy Marcos po ang gumawa ng hearing. Si Amy Marcos po ang nag-start ng hearing since siya po ang chairperson ng Committee ng Foreign Relations. So mga kababayan, marami ko nakikita, sinasabi nila, si Amy Marcos di mapagkatiwalaan yan, ganyan-ganyan, di ba? Dahil sa hearing na to, wala namang mangyayari sa hearing na to. Ako medyo ibang perspective ko dito. Alam nyo naman po ako ever since, hindi po ako Marcos, hindi ko kinampanya si Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung kanyang kapatid. Di ba ho? At marami pa ho sa inyo hindi pa umaamin na nabudol, pero ako po, matagal ko na sinasabi sa inyo plastic yan. Di ba? Matagal ko na sinasabi sa inyo hindi mapapagkatiwalaan yan. Kaya matagal ko na sinasabi ho yan. Kaya lang mga kababayan, alam mo naman ang banateros, patas tayo Di ba? Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan po ang banateros. Yan po ang aming pinanghahawakan. This time,
medyo maganda yung ginawa ni Senator Amy. Although, kulang. Maganda kasi in a sense, nabuking lahat ng kasinungalingan, nabuking inconsistent yung mga public official, mas lalong nalantad. Kasi noong una, nalantad, napukaw yung emosyon ng bawat Pilipino. 'Di ba? Napukaw po yung emosyon ng bawat Pilipino na talagang ang ginawa ng gobyernong ito ay isang pagmamalabis kay Pangulong Duterte. But this time, mas lalong lumalim yung pagkaunawa ng bawat Pilipino na eto hong sila Marbil, sila Remulla, at kung sino-sino pa, yung dalawang Remulla, yung magkapatid, at saka yung sino pa to, mga DOJ, Yusek, sila ho ay talagang mga nagsinungaling, nagpapalusot, mas lalo pang lumalim na merong pang-aabuso maging sa kapulisan at lalong-lalo na po kay Torre. Although, sabi ko nga, okay sana, pero kung ako yung senador na yun, hindi ako kung talaga yung senador na yun, minsan napapaisip talaga ako eh. Hindi walang biro. Kung ako yung senador na yun, contempt ko talaga silang lahat eh. Kasi sa kamara nga mga kababayan di ba? Kahit tama yung sagot, kinukontempt eh. Basta hindi nagustuhan ng congressman eh. Dito, hindi lang sa mali yung sinagot, pero alam na alam mong nagsisinungaling. Alam na alam mong nagpapalusot. As a matter of fact, ito sa bahaging ito, napakagaling ng ginawa ni Senator Amy na pinresinta niya yung mga past interview nung mga opisyal at yung mga pagbabagong sinasabi nila ngayon. Ang ganda ng pagka-presenta niya dito. Magaling yung kanyang research team. Maayos, maganda. At dahil doon, kung ako yun na ngayon nakulangan nga lang ako. Kung ako'y talaga yun, ay right then and then, contempt silang lahat sa akin, kulong silang lahat sa akin. Sa totoo lang po mga kababayan, hindi walang biro. Alam mo kung bakit? Obvious na eh. Ipapakita natin dito isa-isa. Alam mo, may mga, kasi hindi ko noong una nag-i-struggle ako kung i-discuss ko ba yung buo kasi baka maging boring naman. Pero dito, pinutol-putol na lang nung isa sa mga idol ko na page sa FB. Matagal na po yan. Matagal ko nang pinapollow po yan yung VOVPH. Matagal ko nang pinafollow yan. At consistent yan mula ng kampanya ni Pangulong Duterte ay talagang maganda ang pagka-research niyan. At kinuha ko yung mga videos niya kung saan pinakita dito yung mga inconsistent na sinasabi ng mga public official natin. At dito mo malalaman na talagang meron silang plano. Kahit i-deny pa nila ng i-deny, meron silang plano. Kasi nga alam mo, ang problema kasi dito, pag sinama mo yung lahat ng bida-bida, talaga mapapahamak sila. Yun ang problema mga kababayan Alam mo, sa grupo, minsan, okay na isa lang ang bida-bida. Pero kung lahat kayo bida-bida, yari ka talaga. Diba? This time, lahat sila ata may pangarap maging senador. Kaya lahat sila bida-bida. Yan tuloy. Talagang natalisod sila, ika nga. Hindi ko alam, ano ba sa English ng bida-bida? Para sa kaalaman lang ng mga banyagang nanonood dito, the English of bida-bida is fame whore. Yung they want to be in the limelight, ika nga. So, they entertain interviews, tapos they would add, I don't know if add or subtract the facts, o binabawasan or dinadagdagan yung facts. Ang problema, magkakaiba sila ng sagot, di ba? Magkakaiba sila ng sagot, nabubuking tuloy sila lalo. Yun ang matinding problema doon mga kababayan. Kaya panoorin po natin ito Maganda ho nating maunawaan at maintindihan po yung mga nangyari. Okay? Ito. Pasok. Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going, unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa. Mamalasin? Ano ito? Ano to? Mamalasin kayo pag hindi nyo ginawa. Dito binubuking ni Senator Amy na bakit dali-dali nyong itinakas si Pangulong Duterte sa Pilipinas, Bakit? Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125. sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC
Na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice, pambira eh. There is a warrant. Tagal-tagal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? This Ba't is kayo the- nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I rep- Yari siya, natarayan siya. Ano yung reclaimatory period mo? Feeling ko sa loob-loob nito ni Toreng, ikaw ang susunod kong aarestuhin. Sabi siguro niya kaya lang, ay, mali. Ano pala ito? Kapatid pala ito ng presidenteng sinusunod ko. Oh, barado eh. Barado. refer it to the SOJ, ma'am, if the SOJ wants to answer. Nagpa-rescue sa DOJ, hindi alam ang sagot. Kawawa ka talaga, Brad. Sinasabi ko na sa iyo eh. Yan ang mahirap sa atin pagka wala talaga tayo sa hulog eh. Rescue! Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Yan ang problema kay Senator Amy. Medyo lumalamya siya eh. Okay na sana yung mga unang diin niya. Kaya lang along the way, lumalam niya. Hindi ko nga alam kung talagang mahina lang siya, katulad nung kapatid niya. O she's trying to please everybody. Kasi yun ang problema pag if you're trying, alam mo, ito sasabihin ko lang sa inyo marami mga politiko dyan gumigitna. Marami dyan mga politiko gumigitna. Bakit kanyo? Kasi they're trying to please people so that they would get votes. Ang problema minsan na hindi nila alam, sa pagiging gitna nila, mas lalong wala silang napiplease. Di ba? Kaya nga mismo meron yung tinatawag na biblical principle which is the lukewarm Christian. Ha? Ano ibig sabihin nun? You're neither hot nor cold. Hindi mo alam kung saan ang tayo mo. Di ba? Hindi mo maintindihan. Yan yung mga Christian na alam ang Biblia, alam ang lahat about Christianity, pero lukewarm. Hindi mo alam kung sino ba talaga sinusunod niya. Parang ganito din dito eh. Minsan ganyan to si Senator Amy. Minsan ito problema nitong Alin to eh. Minsan babatikusin yung kapatid niya, babatikusin yung gobyerno, tapos biglang papaling ng konti, di ba? Tapos umayat maya sasabihin niya, independent siya, tapos yung pala kasama siya. Yung ganun bang, ano ba talaga te? Minsan ang gulo mo rin kausap eh, no? kaya ka binabatikos te. Nasa gitna ka kasi. Eto, tingnan mo, ngumiti ka pa. Sana diniin mo na lang ng todo si Torre, 'di ba? Ba't di ikaw sumagot? Ikaw yung ikaw yung umaresto, ba't di ikaw sumagot? Bakit may papasa sa DOJ? Nandiyan sila ba umaresto? Ikaw ang umaresto. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised penal inaamin code. mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. I do believe, sinasabi niya, I do believe na may warrant. Medyo natumbok ni Senator Amy dito eh. Bakit ka nagmamadali, 'di ba? Kung may warrant, ibig sabihin kailangan mo talagang dalhin sa husgado sa Pilipinas. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper authority. kapatid. Hindi pareho 'yun. 'Yun nala na suko na siya. Suko na siya, sabi niya. Hindi nga pareho 'yun. Yan kasi ang problema sa kanila. Alam mo sa totoo lang, dapat itong si Torre, dapat po inuulit ang pag-aaral nito. Oo, walang biro. Dapat tinuturuan to ng isang abogado eh. Meron isang abogado doon na matikas eh. Talagang naipaliwanag niya kung ano yung tamang proseso ng pag-aaresto. Hindi katulad nito na wala eh. Talagang wala pong kaalam-alam, ika nga. Para bagang siya
nagre-response lang siya yung sa tingin niya ay tama. Hindi yung talagang tama. Magkaiba kasi yung sa tingin mo tama, ito yung sa tingin mo, o yung talagang tama. Magkaiba ho yun. Hindi ho yung pareho mga kababayan. Ito pa ha, yung paulit-ulit na sinasabi kasing walang warrant. Kasi, diba sinasabi nila, hindi naman ICC yun, kung hindi Interpol. Diba? Kaya, hindi nila daw sinusunod yung authority ng ICC. Kasi yun ang paulit-ulit na sinasabi ng presidente, sinasabi ni Remulla, hindi authority ng ICC. Di ba? Yan ang paulit-ulit na sinasabi, kung hindi Interpol. Ano ba ang meron dun sa Interpol? Ito yung sinasabing red notice. Di ba? Ito yung, ito. Ayan. Ang problema mga kababayan, hindi po red notice ang nabuking din dito sa pagdinig na ito na walang red notice. Ano po ang meron? Yung diffusion o yung red diffusion. Anong ibig sabihin yan? Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan yung pinagkaiba. Diffusion order at saka red notice nasa kaliwa. Di ba? Nakita nyo? Yung sa red notice, kitang-kita nyo naman, mapula-pula. sa kanan, wala. Di ba? Anong pinagkaiba nun? Okay? Ang pinagkaiba nun, ipakita natin para tanungin natin si ChatGPT kung anong pinagkaiba nun. Ayan po ang pinagkaiba nun. Interpol Red Notice. Definition, a request for law enforcement worldwide to locate a provision arrest person pending extradition. Request yan nanggagaling sa isang member state. Halimbawa, tayo bilang membro ng Interpol, pwede tayong humingi ng tulong sa isang tao, which is yung ginawa nga nila kay Tebes, hinihingi nila ang tulong ng Interpol ng Timor-Leste para dakpin po si Tebes. Ito nga po ang matindi ho dito dahil sa wala pong politika na ina-apply sa Timor-Leste. Kaya nga, tandaan ninyo ang Interpol ay request. Okay? Ito po ay, tingnan nyo yung legal weight, not an international arrest warrant. But many countries treat it as a valid basis for arrest. Pero, ibig sabihin nun, hindi siya talagang international arrest warrant. Kung hindi papayag yung bansa na yun, yung gobyerno ng bansa na yun, walang magagawa ang Interpol. Okay? Yung public or private, mala na yan. Basta na lang natin yan. Ano lang naman yan yung Interpol Red Notice publicly available. Yung Interpol Red Diffusion, ano po yun? An urgent, informal, yan importante dyan, informal request. It is not a command. It is not a law. It is a request for the location and arrest of a suspect before a formal red notice is issued. Sa madaling salita, okay? Legal weight, less formal ito doon sa red notice. Okay? So yung red notice nga ay hindi batas, hindi law, hindi tayo obligadong sumunod agad-agad. Okay? Mas lalo na itong red diffusion. Okay? Ang titingnan nyo dito, yung issued by, ano yon? A member country directly to other countries via Interpol Secure Communication System. Sa madaling salita mga kababayan, itong sinasabi dito, isang membrong bansa mismo gamit ang secure na communication system ng Interpol. Ibig sabihin, since ang ICC ay hindi bansa, okay, hindi po bansa yun baka akala ninyo bansa ang ICC, hindi po. Merong nag-request para magkaroon ng red diffusion ng Interpol. At napag-alaman natin yan, di ba? Marami na ho nag-vlog niyan. That request came from our own government. How? Through media. Binibigyan nila ng idea ang Interpol. At may gumapang sa Interpol para magkaroon ng red diffusion si Pangulong Duterte para ngayon gagawin nilang dahilan na hindi kami sumunod sa ICC pero sumunod kami sa Interpol. Pero ang totoo niyan,
merong nag-request. Pangalawa, even if this is less ang kanyang weight, ibig sabihin less ang demand ng diffusion, bakit natin sinunod? Sa madaling salita, mga kababayan, eto lang kasimple yan. Paikot-ikutin mo na ang mundo ng gobyerno sa Pilipinas. Ginusto ni Marcos yung ginawa ng gobyerno. Hindi natin alam kung siya lang, si Marcos lang ba, o baka pati si Romualdez ay kasangkot. Ginusto nila at pinagplanuhan nila yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi tingnan nyo ha, anong nangyari? Yung kay Tebes, ayan yung bagong balita. Saktong lumabas. Ang galing nga talaga ng Diyos eh. Alam nyo ba, after the hearing lumabas ito? Etong nga, yung gabi lang siya lumabas. Anong nangyari? Pahiya, olat, si Remulla, si DOJ, siyempre siya ang secretary, di ba? Siya ang paulit-ulit na sinasabi niya, babalik na, babalik na, babalik na. O kaya nga yung mga media, nagabang pa kayo sa airport eh. Babalik na yan si Tebes, maano na yan. O, anong ginawa ng Timor-Leste? Ginrant niya yung appeal na i-block yung extradition. Sa madaling salita, ang Pilipinas humingi ng tulong sa Interpol sa Timor-Leste. Anong sabi ng Timor-Leste? Chotomate kudasay. Hindi. Iba yun. Ang sinabi ng Timor-Leste, sandali, pag-aaralan namin ito sa korte. Aayusin namin to. Hihinga namin ng panig ang inaakusa na si Tebes. Kung dapat pa naming i-extradite siya papunta sa bansa ninyo. Tandaan nyo, Pilipino si Tebes, and yet, hindi pumayag ang Timor-Leste. Nung nakita nila, syempre, nag-decide sila eh. Ayan, no? Decided unanimously to grant an appeal. Ibig sabihin, mga kababayan, yung Timor-Leste, naiintindihan ang batas. Yung Timor-Leste, naiintindihan nila yung pwede lamang gawin nitong Interpol. Naintindihan niyo ibig sabihin? Oh, anong ibig pa? Ibig lamang pong sabihin nito, tayong mga Pilipino, lalong-lalo na si Secretary Remulla sa DOJ, na ang pilit niyang ginagano ng Timor-Leste, inaano niya si Timor-Leste, para bagang inuutusan niya ang Timor-Leste na sumunod. Pinahiya siya. Hindi kami susunod kasi meron kaming due process. Mantakin mo Pilipino ito, hinihingi siya ng bansa niya, hindi ibinigay. Bakit? Sinunod ang due process. Sa Pilipinas, Pilipino, ibinigay ng bayan natin sa ibang bansa. Ganon katarantado ang gobyerno natin. Ganon kaputang ina yung mga namumuno sa atin. Kagago. Bakit? Mismong kalahi natin, wag na natin sabihin si Duterte ito, mismong kalahi natin, wala pang red notice, hindi pinadaan sa due process at binigay sa ibang bansa. Now, anong nakakairita dito? Ang nakakairita dito, deny pa sila ng deny. Alam nyo, simple lang naman eh. Puro kayo mga walang bayag. Kayong mga nasa gobyerno sa Pilipinas, puro kayo walang mga bayag. Aminin nyo na lang, oo, gusto naming matanggal na si Duterte dito sa Pilipinas. That's it. Tapos ang usapan. Now, let's talk about legality. Eto kasi ngayon, deny pa kayo ng deny. Hindi naman namin sinusunod ang ICC. Hindi sinusunod lang namin Interpol na yan. Hindi nyo na lang aminin. Sa bagay, tama talaga si Duterte. Marcos is so weak. Hindi kayang panindigan ang mga desisyon. Kaya kailangan magpalusot pa, magtago sa palda ng mga kasamahan niyang mga sekretary niya. Ganon kahina ang ating, ewan ko, kinukonsider nyo pang presidente yan. Parang walang paninindigan eh. Kasi kung, sabihin mo na lang, diretso mo, I want Duterte out of this country. Tapos ang usapan. Now, pag-uusapan na ng legality, hindi eh. Ang dami nyo pang palusot. Yun ang problema dyan. Di ba ho? Yun ang sanang hindi maintindihan nitong gobyerno to. Kaya tuloy nagkakaleche-leche kayo eh. O, yan ang totoo. Kaya nagkakaleche-leche. O, ito
maganda itong paliwanag nito. Medyo malalim ito pero ipapaliwanag natin para mas maunawaan natin kung ano ba talaga nangyari. Jay Remulla, etong sinabi... Ay, sorry, hindi pala yan. Ito. Ay. Oh. Ito. Sige, yan na nga. Yan na. Ito na. The implementation of the Sorry, ito. Jay Remulla, etong sinabi ni ASEC Nico Clavano, March 13th, may tinatawag po na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-test na yung buong proseso po na dinaanan ng arrest ay tama. Ito po ay hawak-hawak ko po yung ating rule, Article 59, na kailangan dalhin yung person arrested sa competent judicial authority. So yun po yung naging papel. Kami po yung nagsilbing competent judicial authority. Po, yun talaga. Ang linaw ho nung sinabi niya. Kasi nga, dahil kailangan, tingnan niyo to first, they acknowledge Article 59. They acknowledge Article 59 na sinasabing kailangan iharap sa korte yung akusado bago siya ma-extradite. Aminado sila. Bakit? Ito sinasabi nito itong taon to, itong Yusek na to, sinasabi niyang, kami nga yung tumayong pinakakorte na doon. Kami na yung tumayong pinakakorte bilang doon sa Article 59 na yun. Kami na yun, DOJ. Hindi ko maintindihan kung saan kaya graduate ito, no? Saan kaya graduate na law school itong si Tutoy na to, no? Yung naging role namin, yung naging competent judicial authority. I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. Tapos sinagot pa. Mantakin mo Ang linaw na noon, sinabi niya, kami na ang tumatayong figurative na tapos biglang sasabihin nito, ano lang po yun, joke lang po yun. Di ba, isipin mo, alinaw na sinabi ni Tutoy, tapos biglang sasalbayin siya nung boss niya, na hindi, lang po yun, figure of speech lang yun. Po, yun talaga yung naging role namin, yung naging competent judicial authority. Yun ang role nila, competent judicial authority. I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. Ito naman si figurative manner. Sabi niya, wala yun. Wala yun. Ano lang yun? Joke lang yun. Ano lang yun? Parang wala lang. Gusto lang sabihin ni Clavano. Ang labo mo, Brad. Ang labo mo. Ang labo mo talaga. It's not meant literally. It's not meant literally. Anak ka ng wewe. Anak ka ng... Daldal nyo kasi. Yan ang problema sa inyo. Lahat kayo madaldal. Actually po, Article Ayan inulit niya pa to 59, yung Section 2. Ayan It's not meant literally. Eto, pakinggan nyo Kinote niya pa, Article 59, Section 2. Eto. Actually po, Article 59, yung Section 2, tama po yung binanggit niyo po, na kailangan promptly na dalhin yung na-arrest sa competent judicial authority. Yeah. Doon po tayo nagtatalo, yung competent judicial authority. Ngayon po, sa pag-interpret ng rule na yan, kailangan din natin maging practical. Dahil po, kung yung competent judicial authority ay may responsibility na mag-attest dun sa lahat nangyari sa warrant, sa pag-serve ng warrant of arrest, kailangan po talaga na yung tao na yun ay nandun buong time, diba? I mean, na witness niya talaga yung from start to finish. Ito imagine niyo, inamin niya na tama yung Article 59. Ngayon kasi mali na sa kanila Ngayon iba na yung sa kanila, iba na yung rason nila. Ano na rason nila ngayon? Hindi na applicable ang Article 59. Bakit? Kasi we are no longer part of the ICC. But before, ito ang mga sagot nila. Before, ang sagot nila, doon sa Article 59, Section 2, kami na yung parang judicial doon, kami na yung court. Kasi nga, practical, hindi naman pwedeng umistambay doon yung judge. Kasi nga, doon sa whole process, hindi siya pwedeng kumuha ng judge at ilagay doon at tingnan niya yung mga nangyayari. Oh my golly, what kind of lawyer is this? Sa bagay kayo ni Claire Castro, para kayo ng utak. Pambihira kayo.
Alam mo, kawawa itong maman to. Alam mo, sa totoo lang, Asik Labano, better shut up. Sa totoo lang, better shut up. Napapahiya ka eh. Kahiya-hiya ka sa mga abogado. Maniwala ka sa akin, pag pinanood ng mga abogado to, pagtatawanan ka. Oo. Hindi natin kailangan pa natin dalhin sa court dahil siya ang mag-a-attest. Yung judge naman po, wala naman dun eh. Hindi naman niya na-witness yung pag-serve ng warrant hanggang sa pagbasa ng Miranda rights at yung Ang tingin niya dun sa Article 59 Section 2, kailangan naka-standby yung judge. Oh my golly. Gago! Mga kababayan, in every arrest, every serving of warrant of arrest, hindi kailangan yung judge na andoon. No comment talaga ako sa iyo, bata. Bata, medyo ano ka, matinding ako kasi bakit? Based on my experience, I will not elaborate kasi the case is under gumagalaw pa rin po. Okay? Pero alam ko ang maserba ng warrant of arrest. Hindi mo kailangan nandun ang judge sa tabi mo. Ang kailangan mo, pagka-aresto sa'yo, dalhin ka dun sa judge para doon ka mag-bail or doon ka bibigyan ng pagkakataong sumagot. Yun yung Article 59, Section 2. Pagkuha sa'yo, dadalhin ka muna sa korte at pasasagutin ka. Bigyan ko kayo ng example. Ganun ang ginawa kay Tebes. 'Di ba? Nakita nyo, tandaan nyo, kinuha siya. Tapos anong kinuha sa kanya? Dinala ba siya ng Interpol sa Pilipinas? Kaya hindi nyo naiuwi si Tebes dahil sa katanga. Ayoko sabihin to pero sa pagiging incompetent nyo eh. Totoo. Kinuha si Tebes ng Interpol, hinuli siya. Nakita natin yun. All over the news yun eh. Tapos anong ginawa? Dinala siya sa court, hiningan siya ng panig, pinasagot siya, labanan ngayon ng legal ng court ng Timor-Leste at yung tayo, yung ano natin doon, naglalabanan sila doon. Bakit kailangan po, bla bla bla, ito na yung mga ebidensya, bla bla bla. Ayan na lahat. Oh. Naiuwi ba siya? Hindi. Bakit? Pinakinggan ng korte yung kanyang panig. Yun ang punto doon. Kasama ba yung korteng umaresto? Anak naman ng weteng Klabano. Klabano naman. Oh, tell me, Attorney Claire, kung hindi tama ito. Sige, tell me na fake news ito o hindi. Yan si Klabanong fake news. proper process ay nasunod. So, sa tingin ho natin, yung interpretation nito, yung competent judicial authority, ay kasama na din po dyan ang prosecutor. Yung complementarity principle po ay papasok pag unwilling or unable ang Pilipinas or kahit anong bansa na mag-prosecute dun sa same crime. Yun. So parang naging judge na rin yung SOJ. Papayag ba kayo ng ganon? Yun lang ang tanong. Hindi po yun ang aming gustong sabihin dito. Paluin mo yung puwit ni Klabano. Pagsabihan mo, wag kasi magdadaldal kung walang alam. Mantakin mo sabihin ng kanyang boss, hindi po yun ang aming ibig sabihin. Ano ibig mo sabihin doon? Ano pa bang ibig sabihin doon? Ang linaw-linaw na nun. Hindi po yun ang ibig sabihin namin doon. Pambihira ka, oo. Yun po mga salitang ginamit lamang dahil sa sitwasyon ng pinag-uusapan. Ngunit wala ho. Ginamit lamang din sa sitwasyon pinag-uusapan. Ang sakit mo sa bangs, te. Ang hirap magpalusot, no? Ang hirap magpalusot. Ang hirap talaga ilusot yung mga problema nyong ganyan. Ang intensyon na sabihin kami po ay hukuman. Hindi po kami hukuman. Buti alam mo. Bakit yung tao mo hindi alam? Kawawa naman kayo. Ay nako. Buti talaga alam mo yung mga tao mo. Ewan ko kung ayoko na lang sabihin tatanga-tanga pero ewan ko bakit ganun ang utak ng mga yun. Yusek Nick, ano po yung... Ito pa, isa pang ano to ha? Isa pa sa kanilang tao to. Yusik din ng DOJ to ha. Ito, in-interview mo pa kasi te, isa ka pa eh. Oh.
naging papel po ninyo at the Ano daw ba ang papel niya doon sa pag-aresto? Okay, ito tuloy natin ha. time na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? DOJ nandun ako at si Prosecutor General Dong Fadolion. Naging papel ng DOJ doon ay kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority. Pareho sila ng tono ni Clavano. Pareho silang ginamit na words. Halatang nag-usap sila pero hindi nila tinanong doon sa kanyang sekretary. Or baka tinanong nila doon sa sekretary na yan ang isagot ninyo pero nabuking na mga legal mga lawyers na nagko-komento na hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede na kayo ang pinaka-legal authority doon. Upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. Sakit yun sa banks. Ang sakit yun sa banks, that's figurative lang. Figurative lang yun. Na nanghuli kayo ng tao, figurative lang yun. Ang sakit nyo naman sa banks, kuya. It's not meant literally. Hindi po yun ang aming gustong sabihin dito. Yun po mga salitang ginamit lamang dahil sa sitwasyon ng pinag-uusapan. Ngunit wala akong intensyon na sabihin kami po ay hukuman. Hindi po kami hukuman. The revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority. And I do believe at this point, the judicial authority will be the ICC. Kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority. Po, yun talaga yung naging Magkakaiba sila. Si Torres, sinasabi naman niya, ako, naniniwala ako, warrant of arrest siya. At ang competent na authority o yung judicial na nakakasakop nun, ICC. Ito naman, kami yun. Oh my gali. namin, yung naging competent judicial authority. Parang kailangan yata nila ng group chat. Iyon! Gago! Yun ang pangdiin doon. Kailangan nila ng group chat. Hindi sila nag-uusap-usap. Kaya nagkaganiritong pangyayari na to. Kaya nagkakalokohan tayo eh. Ang lupit nyo, Brad. No-comment ako sa inyo. Ang lupit ninyo. Hindi... alam mo yun, kaya sinasabi ko nga sa inyo, mga kababayan nating mga Pilipino, dito, kitang-kita mo kung paano sila nagsisinungaling. Kung paano nila hindi talaga tinupad yung due process. Ano yon? Na pag hinuli mo ang isang tao, dadalin mo sa local court, hindi sa DOJ, hindi yung USIC ng DOJ, hindi yung ASIC ng DOJ. Dadalin mo sa local court at doon bibigyan ng tsansa yung tao sumagot. Yung tao na patunayan sa sarili niya na hindi siya. At kung local law yung kanyang hindi warrant, doon siya pwede mag-bail, doon pasasagutin yung abogado niya. Dadalin mo talaga sa korte. Hindi mo pwedeng idiretso sa kulungan kaagad-agad. Ang bihira, oo. Ang tindi talaga ng natin, ng mga nasa gobyerno natin. Talagang binudol na nga kayo ni Marcos. Ha? Talagang yung ginagawa nyo pa ngayon, nambubudol pa kayo sa mga Pilipino. Buti na lang talaga, mautak din ang mga Pilipino. Kudos dito sa nag-edit nito si VOB at saka kaya nga sabi ko sa inyo, nagpapasalamat pa rin tayo. Ako, hindi ko iboboto pa rin si Senator Raimi. Alam kong naglalaro yan. Pero gayon pa man, nagpapasalamat tayo dahil sa kanya, napatunayan natin na nagsisinungaling talaga to. Mga itong dito, lantaran na bubuking sila. Nabubuking ko sila eh. Ito pa, isa pa papakita ko pa sa inyo isa pang dahilan na nagsisinungaling sila. Ito, tingnan nyo naman. Yung kapatid naman. Ito, isa pa to eh. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate and I have no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. Hindi naman. It was a group effort. Secretary Anyo was there too. There was also no intelligence operation. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his location.
the former president's presence in Hong Kong, as well as his return to the country, was a public knowledge since it was heavily reported in both mainstream and social media. The information that he gathered and shared was very reliable, and Such as, or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Alam mo mga kababayan, ito dito, conflicting ang sinasabi nila. Okay? Sinasabi ni Anyo, sandali, wala ako dyan, hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Ang sagot naman ito ni Remulla, team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. the, It is utterly tapusin muna natin to para paiwanan ko sa inyo. unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. Parang kailangan niya nila ng group chat. Ngayon, group chat na naman. Ito mga kababayan, kasi sinasabi nito ni Secretary Remulla ng DILG, sinasabi niya yung mga kasangkot, di ba, na nadinig kaya nga nabansagan traidor si Anyo Di ba, bakit? Kasi nandun yung binanggit niya si Anyo, si Gibo, kasama pa presidente dyan na pinagplanuhan daw nila. Okay? Yan ang tanong kasi tinanong siya dyan kung ikaw, sino-sino kayo nagplano niyan? Binanggit niya yan. At dinetalye niya pa, sinasabi niya na yung sources ni Anyo ang pinagkukuhanan nila na source dun sa nangyayari sa Hong Kong. So kaya nga di ba sinasabi na meron traidor. Okay. Ngayon, mga kababayan, maaring totoo na may traidor, maaring hindi totoo na may traidor. Gayunpaman, magkaiba ho ang sinasabi nitong dalawang to. Sinasabi nitong ni Anyo, hindi totoo. Sinasabi naman nito isa totoo. So, definitely, one must be lying and the other one is telling the truth. Okay? Sa akin, ito sa sarili ko lang ang opinion to. Bahala kayo kung anong inyong opinion. Sa akin, mas pinaniniwalaan ko si Anyo kahit papaano. Maybe he was blinded. Maybe he was blinded and just, baka pati siya tinarantado. Baka pati siya ginago. Kunwari, yung nagfi-fish lang, nandun pa ba sila ganito. Ikaw naman, without you knowing na merong plano itong mga kasamahan mo, bigay ka naman na bigay ng info. Kasi nga, maybe kaibigan mo yung mga ibang tauhan ni PRRD sa Hong Kong. Ibig sabihin, you are pure in answering the questions. Kasi bilang parte ng gobyerno to, trabaho mo na sumagot kung may tatanong sa'yo about your area. So sinasagot mo lang naman without having the knowledge na uhulihin na pala yung dati mong pinagsilbihang presidente. Posible yon. Yun yung nakikita kong posibleng nangyayari. Ako personally, I do not know Anyo. Okay? I do not know Anyo. Lalong hindi ko naman kilala to isang Remulla na ito. Pero kung mas meron akong ibibigay ng hindi sagad na tiwala. Pero kung may last lamang naman na may pagkakatiwalaan ko, mas pagkakatiwalaan ko si Anyo. Si Anyo kasi hindi naman politiko Etong isa, pinanganak na ho ito na politiko Alam na natin yung mga karakas nito ni Kasi malamang nangyari dyan. Si Anyo tinatanong nila. Kumusta na? Ano ba yung Yung kwentuhang lang. Sa Hong Kong. Although may lumabas na video na tumatawa-tawa sila na magkakasama. Hindi mo kasi pwedeng You cannot just sa akin po hindi mo naman pwede kagad i-judge yun na there's something wrong. Maybe tinatanong siya anong nangyayari kay Duterte, pauwi na ba, ganon. Hindi niya alam na aarestuhin pala. Baka ginagago rin siya ng mga kasamahan niya para malaman nila yung nangyayari kay Duterte. Tapos eventually, dahil nga alam mo naman itong mga nasa gobyerno, politiko, si Remulla, yung dalawang magkapatid na yan, parehong politiko, kaya tuloy, bida-bida ngayon. Di ba? Hindi, pinagplanuhan namin niya. Kasi ang dating yan, magaling ka. Di ba? Iyan ang dating
Yan naman, alam naman natin ang karakas ng mga Rimulya eh. Di ba, ang karakas ng mga Rimulya yung talagang, hindi, bida kami, magaling kami. Kami yung maayos kami dito, kami yung may hari ng Cavite. Ganun ang karakas ng mga yan. So, baka siguro doon sa interview, nagbida-bida siya na parang, siguro akala niya sa community niya, sa mga ginagalawan niya, siyempre sa social media, algorithm mo, yung mga pumapabor lang sa'yo. Di ba? So, iniisip niya siguro, hindi, ano ko ito, accomplishment ko to, na organize ko sila. Kasi, eto bakit DILG secretary ang nagsasalita? Wala naman siyang kinalaman dun. Bakit ganun? Ba't siya yung nagbida-bida? Na hindi, meron akong meron akong participation dito at meron nga kaming grupo na para kaming nag-uusap-usap kasama namin ng presidente. Parang ako kung iisipin mo ng malalim, parang sandali. Mas pwede pa ko si SOJ, si Secretary Rimulya, yung kapatid niya. Bakit? Kasi yun involved talaga ang DOJ. Dito, wala namang talagang totally involved ng DILG. Bakit siya yung nagsasalita dyan at nagbida-bida? Tapos, nandamay pa. Di ba? Nandamay pa ng ibang tao. Yun ang feeling ko. You maybe have different opinion. I respect that. You can be wrong and you can be right and I'm wrong. I respect that. Pero yun lang yung aking pananaw dito. Hindi ko kinakampihan si Anyo pero wala kasi akong tiwala sa mga Rimulya. Yun ang totoo dun. Yun ang totoo. Kaya feeling ko para maging bida lang ito si nagbida-bida sa media para alam mo yun, para hindi ako yung kasama ako just nagplano Yun na lang sa akin. Ito pa. Ito naman another issue ito. Ito pa na pabago-bago siya. That's a part of our planning process. Libo-libo ang minobilize na kapulisan gumastos ang buong pamahalaan para lamang sa isang chismis galing sa Hong Kong. Sabi po ni Secretary John Vic na chismis lang naman ang umabot sa kanila. Hindi naman sila nakatanggap ng anumang katibayan Ma'am, it's a standard, Madam Chair, it's a standard procedure ng Philippine National Police kay chismis. So hindi, we have to prepare and plan kung ano pong mangyayaring Yun. So kahit daw chismis, they have to prepare and plan. Mahilig talaga si Kuya sa chismis. Bakit kaya? Wala, no comment. Wala ako sinabi. Mahilig ka lang talaga sa chismis na PNP chief. No. 7,000 po? Base sa chismis? Wala kayong No, we don't have any record ng 7,000. I believe Yun ang pinagmalaki sa dyaryo. Hanggang dyaryo lang naman kami. Yun daw pinagmalaki sa dyaryo na may 7,000. Anak nun. Sino ba nagsabi niyan? Sino ba? Diretsuin mo, Senator Amy. Sino nagsabi niya na may 7,000 hinanda para arestuhin si Duterte? Meron na naman nagbida-bida. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan sala rin dito si Rimulya Ma'am, wala po kami nilalabas ng ganong karaming tao. I guess it's more of yung pinapilaki. But I doubt with this number, ito lang po yung nilabas po namin tao. So, ilan ang minobilize ninyo kung sinasabi niyo labis-labis naman ang 7,000? Sa tingin ko, labis-labis. Isipin mo, chismis lang. Ma'am, based on the numbers, more... Nahulog siya sa patibong dito Medyo magaling ang tirada ni Amy dito Kasi sinasabi niya, hindi totoo kasi chismis lang pala yan. So, ang dami nyo namang minobilize na sa chismis. Hindi po namin minobilize yan. Konti lamang po yung minobilize. Talaga? Ilan yung minobilize nyo? It's a total of 156. 156 lang daw yung mga pulis doon. 156 pala, kuya. Sige. Yung namin. But sabi ko nga doon, it's just a normal procedure. So in the airport, we had 1,500 men. We didn't want a Ninoy Aquino scenario to occur. So we were... Sa airport pa lang 1,000 plus na. Kala ko ba 150? Ay na naman. Ay nako. Dito kitang-kita mo. Sino umi-epal dito sa dalawa na to? Sino nagbida-bida? Sige, kayong na hindi ko kinakampihan si Marvin Pero kitang-kita naman kung sino yung nagbida-bida Di ba?
Ewan ko sa kanila. Be sure of the security. Sa Malacanang, there was another 1,000. In Krame, the usual lang ang Krame at saka yung veterans. So, veterans had maybe 200. Villamor maybe, that kasi contingency airport yan eh. So, 2,000 all in all in the air na Villamor premises. Ma'am, based on the numbers, more or less it's a total of 156. Nako, muntik na tayo doon. So 156, okay? Sa kay ano umabot ng 7,000. Ay nako. Alam mo talaga, kuya. Ako, hindi nga ako naniniwala din sa 156 eh. Sa tingin ko, mas madami. Kasi doon pa lang sa labas eh, yung mga riot police na, madami na ho yun. Unless, kasi maaaring hindi niya kinoconsider yun. Kasi alam mo ba sa riot police, hindi pa naman totally... Ang alam ko pagkakwento sa akin ng isang police, yung mga nasa riot police, marami doon, hindi pa talaga police. Parang mga estudyante pa lang ng kapulisan. So, maaaring hindi niya sinama sa bilang yun. Pero gayon pa man, magkaiba sila ng statement. Kaya sino sa tingin nyo ang nagsisinungaling at sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Yan ang issue dito, di ba? Mayroon pa, baka akala nyo tapos na. Ang dami-daming katarantaduhan ng lumabas kanina. Ito ang isa sa pinakamatinding argumentong lumabas kanina sa hearing. But the cases that we are speaking about were filed by their families in the ICC. Yes. Because they could not get justice in the country. Yeah. I think that's one thing that nobody wants to acknowledge is that there was a failure of our justice system for a long time. And they had to file their cases in the ICC to get any attention at all from anybody who cared. Because for the longest time, ito mga biktima po, yung mga namatayan, yung mga pamilya nilang namatay o kaya napaslang sa drug war, ay wala ho nang mapuntahan. Kaya doon ho sila nagpunta sa ICC. But let me make clear, extrajudicial killing has never been and will never be state policy. Indeed, the killings have occasionally attend the conduct of police operations. However, we submit that it is most unfair for anyone to think that all such deaths are state-sponsored EJKs. We have a working justice system that is the cornerstone of our accountability mechanism. Our prosecutors and courts are ready, able and willing to prosecute anyone if the evidence so warrants. We at the Department of Justice, through our Witness Protection Program, are on the ready to handle and protect victims of and witnesses to the violent crimes, including EJKs. Yet, we draw the line as any sovereign state must when an international institution overreaches and departs from the boundaries of its creation. On this context, the Philippine government rejects the ICC's decision to resume investigations over alleged crimes committed during the anti-illegal drug campaign. The Philippines has a fully functioning justice system. Under the complementarity test, the ICC therefore has no jurisdiction over Filipino citizens whatsoever. Yan malinaw yon. Malinaw yan, statement niya na yan. The ICC therefore has no jurisdiction over Filipino citizen whatsoever. Tingnan naman ninyo yung sasabihin niya sa hearing at yung palusot niya sa hearing. Tingnan niyo dito, over Filipino citizen. Filipino citizens whatsoever. Nobody wants to acknowledge is that there was a failure of our justice system for a long time. Kakala ko ba walang failure? Yung sinabi niya doon sa una, walang failure eh. Ayan di ba? We have a working justice system. Ayan we have a working justice system. Pero banda dito, sa kabila naman dito, sinabi niya we have a failure. Ano ba talaga, kuya? Papalusot pa? That there was a failure of our justice system for a long time. The Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Sabi niya dito, ayan As non-members of the ICC and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country.
but over the individuals who may have committed crimes. The ICC, therefore, Ang palusot niya dito, mga kababayan, ang ICC daw walang jurisdiction sa buong bansa, pero individually meron. Lupit mo, Brad. Pero sinabi niya dati, ano? The individuals who may have committed crimes. the ICC, therefore, has no jurisdiction over Filipino citizens whatsoever. So, yun ho, malinaw na malinaw doon. Dati sinasabi niya, walang jurisdiction sa bawat Pilipino. Sa bawat Pilipino. Ngayon, para lang mailusot yung pagkahuli o yung kanilang pagkuha at pagdala, bitbit kay Pangulong Duterte, sinasabi nila, oo, walang jurisdiction sa bansang Pilipinas kasi we are no longer member of the ICC. Siyempre, pag ano yan, pag kinontest yan sa hukuman sa Pilipinas, sasabihin lang nung kabila, hindi na tayo membro ng ICC, bakit nyo ginamit yung authority na yan? So, sasabihin naman nila, oo nga, hindi na tayo membro. Okay? So, hindi na pwedeng hulihin. Pero ano palusot niya? Pero, pag individual na ang sumuway, sila ay pwede ng gamitan ng ICC authority. Nakita niyo mga kababayan kung anong kabalastugan? Para lang mailusot o para lang ma-justify nila yung pagdukot kay Pangulong Duterte at bitbitin sa dahig. Sasabihin nila, walang jurisdiction pero individually meron. Paano nangyari yun? Ano ba talaga? Meron po bang authority ang ICC? Yes or no? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, sa buong bansa wala. Pero sa mga Pilipinong nasa bansa, meron. Ano yun? Sino bang consist ng bansa? Di ba yung mga Pilipinong individual Filipino? So hindi pwedeng walang jurisdiction sa bansa pero sa bawat Pilipino meron? Hindi pwede yun. Ano to? Lokohan tayo? Para mo sinasabing, hindi, di ba? Halimbawa, isang ordinansa. Sasabihin mo, wala kaming ordinansang no helmet policy. Kasi kunwari, yung halimbawa lamang kasi may mga ibang lugar sa probinsya na bawal mag-helmet, 'di ba? Kasi nga para mano yung crime. So yun yung kanilang Tapos pag may pumasok doon na naka-helmet, sasabihin mo, mali. Sorry. Nagulan ako. Halimbawa, okay? Nagulan tuloy ako. Ang gulo kasi ni Remulla, kaya pati ko naguluhan na. Nasira na rin yung utak ko. Nagulo Hindi, kasi parang ganito lang yan. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin na walang authority yung, kunwari, yung mayor. Wala siyang authority doon sa isang lugar. Kasi hindi na parte yun ng kanyang city. Okay? Pero sasabihin mo, may authority siya kasi may isang taga-city niya na pumunta doon sa kabila. Nagigets nyo? Hindi pwede yun. Kasi, ang tanong doon, halimbawa, yung mayor ng Maynila, may ordinansa sa mayor ng Maynila, okay, na iba yung ordinansa ng mayor ng Caloocan, hindi mo pwedeng sabihin na hulihin mo yung nandoon sa Caloocan kasi sasabihin mo, hindi, may authority kami doon kasi taga Maynila yun. Hindi na, kasi lumagpas na ng lugar nila. Lumagpas na ng Maynila, napunta na sa Caloocan. So kung ano yung ordinansa ng Caloocan, yun na mag-a-apply. Nagigets nyo? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, pag taga Maynila, kahit pumasok ng Caloocan yan, yung ordinansa, kailangan niya sundin yung ordinansa namin mga taga Maynila. Hindi pwedeng ganun. Diba? Nagigets nyo? Parang sinasabi kasi ni Remulla dito, ang ICC walang authority sa atin. Pero yung individual, meron. Ang labo nun, Brad. Di ba? Ang labo. Kasi labo ng kwento ko. Nagigets nyo ba? Ang labo nun, Brad. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Kaya nga, alam nyo mga kababayan, isang matinding katarantatuhan at saka kabalastugan ang ginawa ng gobyerno natin. Yan ang problema eh. Kasi bukas, pag-uusapan din natin yung isa pang, itong taon to, hindi siya political hindi rin siya maka-Duterte. As a matter of fact, sinabi niya nga doon sa kanyang unang intro, hindi niya binoto si Duterte. Kasi the grace po siya. Okay? Pero dito sinabi niya, there were illegal na nangyari. Mali.
Yun ang kanilang sinabi niya. Bukas yan, pag-usapan natin yan. Mali yung ginawa talaga. Kasi ito, expert to sa Constitution, expert to sa international law. Lantaran niya sinabi doon sa Senate hearing na mali yung ginawa ng gobyerno natin.